Araw ng mga nagbabagang balita. NEMRC tuluyan nang nabuwag matapos sumuko sa otoridad ang mga natitirang NPA sa Caraga Region. Mga tropa ng 4ID, binigyang pagkilala ng Secretary ng Department of National Defense kasabay ng pagbisita nito sa Division. Major General Angkao binigyang diin ang mahalagang papel ng media sa isinagawang meet and greet ng 4th ID. Mahigpit na koordinasyon ng bawat ahensya ng pamahalaan kasama na ang kasundaluhan. Naging daan para sa matagumpay at payapang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Iba't ibang serbisyo inihatid ng gobyerno sa mga residente sa isang liblib na lugar sa Buenavista, Agusan del Norte. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Region at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Hunyo 5, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Tuluyan nang nabuwag ang Northeastern Mindanao Regional Committee, ang malaking unit ng New People's Army na kumikilos sa rehiyon ng Caraga. Ito'y matapos tuluyan ng sumuko sa mga otoridad ang mga natitirang miyembro nito. Narito ang detalye ng balita. Tuluyan nang nabuwag ang NEMRC o Northeastern Mindanao Regional Committee, ang grupo ng New People's Army na kumikilos sa Caraga Region matapos sumuko ang lahat ng natitirang miyembro nito sa puwersa ng gobyerno. Noong Mayo 27, nagbalik loob sa 401st Infantry Brigade sa Prosperidad, Agusan del Sur ang 3 miyembro ng Regional Centro de Gravidad ng NEMRC at isinuko rin ang baril at mga bala. Ang nasabing pagsuko ay bunsod ng matinding demoralisasyon sa hanay ng NPA matapos masawi sa isang engkwentro noong Mayo 11 ang kanilang lider na si Edelberto Daval, na kilala rin sa mga alias na Bong, Waco at Bill. Ayon kay 401st Brigade Acting Commander Colonel Glenn Joy Ainera, voluntaryong nagbalik loob ang mga dating NPA at nagpahayag ng suporta sa mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran ng pamahalaan. Samantala, sinabi ni 4ID Commander Major General Marion T. Angkao na patunay ang pagkabuwag ng NEMRC sa tagumpay ng pinaigting na operasyon ng militar, makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at suporta ng mga komunidad para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Tiniyak din ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program at iba pang peace-building initiatives. Yung Northeastern Mindanao Regional Committee as dismantled, but on the ground, wala na sila. So ito na lang yung sa North Central Mindanao Regional Committee na 19. And although may timeline kaming sinusunod dyan, medyo pressure on our part kasi ang timeline is up to 30 June. So ngayon, less than a month na lang. But hopefully, ganun pa naman kadedicated yung tropa natin to really find the group and eventually mahuli namin sila. Isang effort naman din, hindi pa rin nawawala yung our effort na ipa-surrender sila kasi marami yung program ng government, yung sa i-clip natin, yung mga to give them benefits. Binigyang pagkilala ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang 10 sundalo ng 4th Infantry Division sa kanyang pagbisita sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City nitong Hunyo 3. Pinarangalan ng mga ito dahil sa kanilang dedikasyon, profesionalismo at mahalagang ambag sa pagtupad ng misyon ng unit. Sa Talk to Troops, pinuri ng kalihim ang mga awardee at tiniyak ang patuloy na suporta ng Department of National Defense sa mga tropang nagsisilbi sa bansa. Kung saan papasalamat kami dahil ang mga retired natin, mga kasamahan, todo ang suporta sa atin. Please keep up the good work. Congratulations sa inyong lahat at kung ano man ang magagawa ko pa, asahan niyo po, sinusubukan ko na i-forward bago pa kayo humingi. Okay, thank you very much. Thank you. Good morning.
Nagbigay din ng briefing ang pamunuan ng 4ID hinggil sa kasalukuyang seguridad at mga operasyon ng nasabing dibisyon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng high-level briefing at press conference ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa kaso ng Philippine Sandia Steel Corporation na nasa loob ng PHV-DEC compound sa Taguluan, Misamis Oriental. Kaugnay nito, malaki ang pasasalamat ni 4ID Commander Major General Marion Angcao sa walang sawang suporta ng SND sa dibisyon na malaking kontribusyon sa pagkamit ng nasabing misyon ng kasundaluhan na magbigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Samantala, binigyang diin ni 4ID Commander Major General Marion Angcao ang mahalagang papel ng media sa isinagawang meet and greet ng 4th ID. Narito ang kabuang ulat. Nakipagpulong ang bagong talagang commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army na si Major General Marion T. Angcao sa mga kinatawan ng media sa isinagawang meet and greet sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City noong Hunyo 2. Layunin ng aktibidad na formal siyang ipakilala sa lokal na media at higit pang palakasin ang ugnayan ng militar at ng press sa pagsusulong ng tama at responsableng pagpapalaganap ng mga impormasyon. Dumalo sa pagtitipon ang 30 taong media practitioners mula sa iba't ibang print, broadcast, online at government media organizations. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Major General Angcao ang mahalagang papel ng media bilang katuwang sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa mga programa, misyon at tagumpay ng Armed Forces of the Philippines. The Philippine Army continues to enhance its synchronization with media communication efforts, focusing on accurate and responsible information dissemination. We likewise value our continuous engagement with editors, journalists, and communication officers, recognizing their vital role in shaping public understanding of security-related. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon at pagtutulungan upang maihatid sa mamamayan ang makatotohanan at balansing impormasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. Thank you once again, and as colleagues in public service, let us continue to strengthen our professional relationship. Furthermore, we hope that this will not be the first and last activity we will have with you, as we look forward to seeing our partners in the media industry in our future activities and endeavors. Dagdag pa rito, naging daan ang mahigpit na koordinasyon ng bawat ahensya ng pamahalaan kasama na ang kasundaluhan para sa matagumpay at payapang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Narito ang ulat mula sa ating correspondent sa 401st Infantry Brigade. Mahigpit na koordinasyon ng bawat ahensya ng pamahalaan kasama na ang kasundaluhan, naging daan para sa matagumpay at payapang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Matagumpay ang 401st Infantry Unite and Fight Brigade sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur na nagtalaga ng 916 Army personnel sa mga lugar, visiting areas, mga rural ng transportasyon at mga pangunahing pasilidad mula Mayo 4 hanggang sa pag-alis ng huling delegasyon sa pamamagitan ng malakas na koordinasyon sa mga unit ng lokal na pamahalaan, mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga stakeholders. Siniguro ng brigade ang isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa mga atleta, opisyal at mga manonood. Binigyang diin ni Acting Brigade Commander Colonel Glenjo U.I. Nera ang kaganapan bilang isang makasaysayan para sa Agusan del Sur at sa rehiyon ng Caraga na binibigyang diin ang sama-samang pagsisikap para matiyak na matagumpay ang makasaysayang palarong pambansa. Samantala, pinuri ni Major General Marion T. Angcao, Commander ng 4th Infantry Division, ang tropa para sa kanilang profesionalismo sa pagbabantay at matagumpay na operasyon ng seguridad, sa pangako ng Armed Forces of the Philippines sa kapayapaan, kaayusan, pagbuo at pag-unlad ng kabataan. Napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino.
Kathleen Iscoyos, 4th ID News, Bayani Update. Sa iba pang balita, naghatid ang gobyerno ng iba't ibang serbisyo sa mga residente sa isang liblib na lugar sa Buenavista, Agusan del Norte. Para sa detalye ng balita, narito ang ating correspondent mula sa 23rd Infantry Battalion na si Kabayaning April Ann Magdula. Naging matagumpay ang isinagawang programang kamustahan sa Purok 4, Barangay Makalang, Buenavista, Agusan del Norte sa pangunguna ni Honorable Joselito T. Roble, Mayor ng Buenavista. Layunin ng nasabing programa na mailapit sa mamamayan ang iba't ibang serbisyong pampubliko tulad ng libreng gupit, libreng gamot, libreng salamin sa mata, pamamahagi ng bigas, pagproseso ng mahahalagang dokumento at iba pang serbisyong makatutulong sa komunidad. Nakiisa rin sa aktibidad ang 23rd Infantry Masigasig Battalion at iba pang ahensya ng pamahalaan upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng serbisyo at maipakita ang tunay na malasakit at pagkakaisa para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Patuloy na ipinapakita ng ganitong mga inisyatibo ang tunay na diwa ng serbisyo publiko at malasakit sa mamamayan. Naway magsilbi itong inspirasyon upang lalo pang mapalakas ang pagkakaisa at maihatid ang mas marami pang programa at serbisyong makatutulong sa bawat pamilya. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Battalion, napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino. April Ann Magdula, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez at Jai Hapas na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at taglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahas. Kalibay maubos, uling hinigay ibubuhos. Bawat isla sa ating kanluran, ipupunan
loob at labas ng debisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update.